1 month na ngayon ang pagiging first year high school namin at ganun pa rin naman ang ganap. Kaya lang hindi na kami ganun ni Killian na laging nagpapatayan ng tingin. Lagi na din namin siyang nakakasama sa pagkain at pauwi. Akala nga ng iba, kami na. Pero sinasabi lang namin na friends lang kami. Si Ria naman ay jowa na si Matthew. Kaya naman tuwing magkasama kami, napapatingin na lang kami sa kanila dahil mas matamis pa sila sa asukal kung maglandian. 2 months ng high school ay saka na nanligaw si Killian. Mas lalo din kaming napalapit sa isa't isa. Mas lalo din kaming naganahan mag-aral. Kaya naman nung lumabas na ang results ng first quarter, ay siya ang top 1. Ako naman ang top 2. 3rd and 4th month ng klase naging mas matrabaho. Kaya naman todo ang pag-aaral namin ni Killian. Lagi din kami sa bahay nag-aaral. Sabay din kami gumagawa ng assignments at projects. Sabay din naming sinalubong ang Pasko at Bagong Taon. Pumunta din sila mama at nakilala na nila si Killian. Hindi naman sila tutol sa panliligaw nito dahil maganda naman daw ang epekto ni Killian sa akin. 5 months ay puro naman kami play, kaya lagi kaming nasa practice. Hiwalay naman kami dahil kami ang mga leader ng dalawang panic. Kakatapos lang din noon ng Bagong Taon kaya naman hindi pa kami ganun nakaka-get over. 6th and 7th month ay lumabas na muli ang results at ganun pa rin naman. Lagi pa din kaming ganun. At lagi pa rin niya akong binibigyan ng chocolates. Hindi ka na ba naiinip kakaligaw sa akin? Natatawang saad ko habang naglalakad kaming apat sa hallway. Hindi naman ako nagmamadali eh. Iting saad niya kaya naman mas lalo ko napatingin. Naisip ko kasi sa birthday niya na lang ko siya sasagutin. 8 months mas naging determinado kami ni Killian na mag-aral ng mabuti. Habang patagal ng patagal ay mas nagiging close kami at mas nakikilala ko pa siya. Kung ano ba talaga siya. Araw na ngayon ang recognition ng mga awardees kaya naman ganun na lang ang saya ko dahil siya pa rin ang top 1 namin. Congrats sa iyo ah. Saad ko sabay kamay sa kanya. Nandito sila mami dahil dito daw muna sila magbabakasyon. Stable naman daw ang company kaya wala na silang pangamba. Hoy, sa'yo din. Nagpicture-picture naman kami at pumunta na sa bahay nila Killian para mag-celebrate. Mami niya ang may pakana dahil proud daw siya para sa amin. Iha, kailan mo ba balak sagutin itong anak ko? Ngiting saad ni tita. Agad naman nagtingin na sila mama sa akin at kinulit din ako. Ay, wag na muna nating i-pressure si Riz. Desisyon naman niya yun eh. Saad ni Papa. Napatango naman si tita at kumain na muli. Kasama din naman sila Ria, Matthew at ang family nila. Naku, pabebe lang po yan si Riz. Kinurot ko naman siya at kumain na muli. Natawa naman sila mama kaya wala na rin akong nagawa. June 11 ngayon at eto na ang araw na pinakahihintay ko. Inimbita kami ngayon ni tita sa isang bonggang venue kung saan gaganapin ang pa-birthday ni Killian. Imbitado naman kaming lahat kaya naman kabado ako para isurprise ko siya mamaya. Ang ganda mo naman Riz, ready ka na ba? Saad ni Ria habang ako ay nakaupo sa harap ng salamin para sa finishing touch. Nambola ka pa, mas maganda ka naman eh. Oo, kabado nga ako. Ang dami pa namang bisita. Ngumiti naman siya at lumapit na sa akin. Namangha naman ako sa pagkaayos sa akin at napangiti. Huwag kang kabahan, kaya mo yan. Saan ayaw mo nun? Magkaka-label na kayo, di bongga na, hindi ba? Natawa naman ako at inaya na siyang bumaba. Kanina pa kasi kami hinihintay nila Papa. Pagkadating sa venue ay parang gusto ko nang umatras dahil sa dami ng bigating bisita. Naramdaman ni Ria na parang gusto ko nang bumalik sa kotse. Kaya agad na niya akong hinawakan ng mahigpit at inaya ng maglakad. Sumalubong naman sa amin agad si Matthew at inalalayan na si Ria sa table. Ramdam ko na ang pangangatog ng binti ko dahil sa kaba. Pero mas pinanindigan ko ang plano ko. Pagkaupo sa nakareserve para sa amin ay agad kong hinanap si Killian sa crowd.
Hindi naman ako nahirapan dahil nakipagkamay siya sa mga tao at business partners nila. Agad naman kaming napatayo nang sa amin naman siya lumapit. Nakipagbeso naman siya kila mama at binati na rin siya ng happy birthday. At nilapag naman nila mama ang regalo nila sa table ng mga gifts. Happy birthday! Saad ko sabay ngiti sa kanya. Nginitian naman niya ako pabalik at nagpasalamat. Yung regalo ko sa iyo, personal ko na lang na ibibigay sa iyo mamaya ha. Ngumiti naman siya at nagpaalam na muna dahil tinawag na siya ni tita. Good evening ladies and gentlemen. Welcome to the birthday party of the heir of Montreal Corps. Please welcome Kilian Montreal. Agad naman nagbigay ng masigabong palakpakan ng buong crowd na lumabas na si Kilian. Thank you very much for coming. I hope you all enjoy the party. Thank you also for the gifts. I appreciate them all. Have a great night everyone. Nagpalakpakan naman kaming muli at kumain na nasa kabilang table naman namin sila Kilian kasama ang mga business partners nila. Pagkatapos ng kainan ay nagsimula na tumugtog ang nakakaindak na kanta. Kaya naman napatayo na rin ang lahat at nagsayawan. Inaya naman ako ni Rhea. Kaya naman tumayo na rin kami. Uy baliw, huwag ka nga masyadong wild. Kakasimula mo pa lang. Tinampal naman niya ang braso ko at hinila na ako para sumayaw. Kagaya niya kaya naman para kaming baliw dito hanggang sa nagsawa na kami at umupo na ulit para magpahinga. Nagpalit na rin ang music ng mabagal kaya naman hindi na kami muli sumayaw. Nagtsikahan kami tungkol sa mga bida-bida nang biglang inaya ni Matthew si Rhea. Kaya naman naiwan na muli akong mag-isa. Pwede ba kitang ayaing sumayaw, Riz? Nagitla naman ako sa pag-inom ng Diyos at lumingon kay Kilian. Napaka-pogi naman talaga. O sige, halika na. Saad ko at tumayo na ngunit bigla ako nadulas. Kaya naman sinalo niya ako tila tumigil ang ikot ng mundo na parang kami lang dalawang tao. Ayos ka lang? Saad niya habang nakahawak pa rin sa bewang ko. Agad naman akong tumayo ng maayos at tumango. Naglakad na kami sa gitna at nagsimula na sumayaw sa buong pagsasayaw namin ay tanging siya lang ang nakikita ko. Para kaming nasa isang lugar na kami lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng sayaw ay ang pagbubukas na ng mga regalo. Kaya naman nagpunta na sa gitna si Kilian at nagsimula ng magbukas. Todo naman ang kanyang pasasalamat sa kada bukas niya ng regalo. Alam na ng MC ang mga plano ko kaya naman mamaya ay tatawagin niya na ako para sa aking sorpresa. Thank you Miss Anderson for this gift. Saad niya sabay pakita ng huling regalo. Kaya naman mas lalo na akong kinabahan dahil eto na talaga. And now for the most awaiting gift. Please welcome Miss Riz Mendoza. Agad na akong tumayo at lumapit kay Kilian. Nakita ko naman kunot ang noo niya. Habang ako'y pinagmamasdan. Kaya naman medyo natawa ako at nag-focus na muli. Binigay na sa akin ng MC ang mic at iniwan na kami ni Kilian sa gitna. Anong ginagawa mo Riz? Pulong na saad niya sa akin. Ngumiti naman ako at hinarap na siya. Kilian, it's been a while since you courted me. And it's time to make you stop it now. Because I'm answering now your long time question to me. And it's yes. Agad naman naghihiyawan ng crowd. Gulat na gulat naman si Kilian dahil sa kanya nalaman. And this is my gift. Wear this every time. It's a couple bracelet. Reminds that starting today, we will be one now and forever. Napanganga naman siya kaya naman ako na nagsuot sa kanya. Nakatulala pa rin siya at tila hindi pa rin napoproseso ang lahat. Ako na magsusuot sa iyo. Saad niya na susuotin ko na sana ang bracelet. Muli namang naghiyawan ng crowd at todo ang congrats sa amin. I love you. Bulong na saad niya sa aking gilid kaya naman napatingin din ako sa kanya.
at sinabi ang salitang I love you too. Itutuloy